So kahapon ay nakuha nga ng team ni Kai Sotto na Yokohama ang panalo kontra yan sa Ibaraki Robots. Unang puntos sa laban na yon ay nagmula nga sa fadeaway jump shot mula kay Kai Sotto. Naging highlight nga doon ang kanyang 3-point shot. Consistent ang ipinakitang performance ni Kai Sotto kahapon na kung saan ay nakakuha nga ito ng 10 points at 7 rebounds. Well, hindi natin maipagkaila na malakas din ang depensa ng Ibaraki Robots. Lalo na yung kanilang import na talagang sanay na. Well, kahit ganun pa man, kahit malakas ang import ng kalaban ay nakipagsabayan pa rin dito si Kai Sotto. So mapapansin natin, ang galawan ni Kai ay talagang nag-i-improve na talaga. Yung napapansin ko lang kay Kai Sotto ay madalas na siyang pumuesto sa low post position. Tapos yung mga rebounds niya ay timing na timing talaga. Hindi tulad noong dati na hirap siyang makatiming sa rebounds. Gawa na rin ng napakasulod na depensa ng kalaban sa ilalim. So kung mapapansin nyo rin na 10 points lang si Kai Sotto. Well, marami namang field goal attempts si Kai, kaso nga lang nagmintis yung iba. Lalo na yung kanyang step back 3-point shot sa harap mismo ng import ng kalaban. Ang dapat talagang i-adjust ni Kai Sotto ay iwasan talaga nitong makapag-commit ng maagang foul. Dahil madalas kasi siyang nalimitahan pagdating ng second quarter dahil sa kanyang foul trouble. Kailangan din ni Kai Sotto na i-improve ang kanyang depensa pagdating sa switch dahil hirap siyang makahabol upang madepensahan ang mga gwardya. Napaka-intense ng naging laban kahapon dahil inaakala ng lahat ay matatalo na ang Yokohama. Walang mag-aakala na maipasok pa ang buzzer beater mula sa tira ng player ng Yokohama. Malaking tulong ang naging depensa ni Kai Sotto sa mga big man sa ilalim. Mapapansin din natin ay kaya na makipagsabayan ni Kai sa ilalim na hindi na ito madalas matutulak. So mamaya, makaharap ulit nila ang Ibaraki Robots. So talagang babawi dito ang Ibaraki dahil masakit yung ginawa ng Yokohama sa kanila kahapon.